Guys, good morning. So yun, 1 AM na. Ikalawang unit na tayo. So ito yung Classic Army, yung M4 na gagawin natin. So kanina, tinespare natin siya. Low FPS. Then sabi ni owner is nag-double pig daw. Tignan natin kung ano yung pinaka-problema. Disassemble natin siya. Ito yun, naka-front wire siya. Then meron din siya kasamang spring. Spring yan. 145. Hindi? 135. 135. So yun guys, check natin. Remove natin magazine, syempre. For safety. Next. Yun. Sablay talaga. Do-double pig talaga to, tsaka low FPS. Kita nyo hindi gumagalaw yung nozzle. Sir, sa owner nito, yun. Wala naman naging problema dun sa pagkakagawa mo sa kanya. Okay naman, pumuputok. Ito lang yung nozzle. Natanggal sa tappet plate. Yan o. Dapat kasi yung gumagalaw. Yun, isusemble na natin at itama natin yung naging problema niya. Ay. So yun sir, good evening. Hindi ko to po pwedeng palitan na spring kasi ano na, plastic ang piston. Sure ako masisira to. Then itong Classic Army yung gear, yung sector gear niya kasi is marupok. Mababasag to. Kailangan mo natin mag-upgrade ng internals bago natin palitan ng spring. Pero sa ngayon, since dinala sa atin to para i-repair, i-repair muna natin siya. Pero sa spring, hindi ko ma-advise palitan ng spring. Ilan tayo magagawa natin sa ngayon? Repair. Ayusin natin to. Ayusin natin. Para medyo tumaas-taas naman yung FPS. A few moments later. So yun guys, nandito tayo sa challenging part sa pagbibuild or pagre-reassemble ng mga gearbox shell version 2, yung mga hindi naka-QD spring. Medyo mahirap talaga sila, lalo kung sa spring ilalagay natin. Pero dito sa unit na to, hindi naman tayo nahihirapan kasi stock spring lang yung nakalagay. Kasi hindi ko siya ma-advise na palitan. Sobrang tigas ng ilalagay. Marupok yung internal parts na naka-install dito. Kaya yun. So stock muna tayo. Importante is magamit na yung owner. Kasi kung pipilitin natin taasan ng FPS, gamit yung matigas na spring, tapos stock yung ibang parts, masisira. So yun guys, reassembling na tayo. Ito na.
So yun guys, focus lang tayo sa nozzle. Firing. Yun. Yun. Na-repair na natin yung pinaka-problema niya. Napaka-minor lang. So, nozzle lang ang pinaka-problema. Natanggal sa tappet plate. Then upgrade. Hindi ko muna marirecommend magpalit ng spring. So, standby muna natin yung spring. Stock parts pa siya kasi plastic piston body. Spring guide plastic. Putol pa yung pinaka guide sa gilid. Tapos sector gear marupok na. Hindi na kaya. Stock muna tayo. Next is guys, ito na siya. Na-reassemble na natin. Nailagay na rin natin yung battery sa loob. So, ito pa nga ba? Tester na lang. Ready? Mas kumanda na yung tunog niya kasi ayos na yung air seal niya dahil sa nozzle na natanggal sa tappet plate. Ngayon, na-repair na natin. Tester na lang syempre ang kulang. Ready? Okay na siya, wala na speed, wala na double speed. So yun sir, sa owner nito, maraming salamat po. Hindi ko naman FPS check kasi alam naman natin, stock parts pa to. Medyo may kababaan lang ng FPS. So yun, hindi ko muna siya marirecommend palitan ng spring. Ulitin ko lang. Kasi stock piston siya, plastic. May chance na mabasag. Hindi pala may chance, sure na mababasag tayo. Then sector gear, medyo marupok na rin, kailangan na palitan. So yun lang naman yung pinaka-problema. The spring guide, putol na rin. Kailangan natin magkaroon ng spring guide sa susunod. Yun lang sir, maraming salamat po. Ulit, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, yun, message na kayo sa page na kami ng Airsoft Zone 2. Send nyo lang syempre yung shot video ng mga Airsoft unit na gusto nyo magawa at pag-usapan natin. So yun lang ulit guys, maraming salamat po.